tuwing ako ay lumalapit sa'yo, lagi kong nararanasan ang kapangyarihan mo. Ikaw ay nariyan at niyayakap ako. Salamat po, Jesus, at ako'y inibig mo. Sa tuwing ako ay lumalapit sa'yo, lagi kong nararanasan ang kapangyarihan mo. Ikaw ay nariyan at niyayakap ako. Salamat po, Jesus, at ako'y inibig mo. Kapag
Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po uli. Umpisahan natin ang linggo sa ating morning devotion. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, nakatagpuin mo po ang bawat isa. We come into your presence sa umagang ito. Maranasan ng bawat isa yung kapangyarihan ng pag-ibig mo. Maranasan namin, Panginoon, yung presensya mo sa umagang ito. Hawiin mo, Panginoon, ano man yung mga sagabal, ano man yung mga nasa kaisipan namin, but let us focus on you alone, Lord Jesus. Salamat po. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta na po? Happy Heart Months pa rin dahil although last week na ng February, ang buong mundo sineselebrate. Yun nga ang ano po akala ko magpo-postpone ba ang Valentine's dahil sa COVID? Hindi po pala na-postpone. Alam niyo po ba, kami mag-asawa, last February 14, lumabas, nagplano po kami na mag-dinner. So, akala namin, dahil pandemic, yung mga tao hindi lalabas. Siguro hindi naman lalabas na dahil bawal nga, di ba? Paglabas namin ng Ortigas Extension, kanan kami, inisa-isa namin lahat yung magdi-dinner kami, inisa-isa namin lahat yung restaurant puno. Imagine mo, lahat kahit maliit na restaurant diyan sa Ortigas Extension, wala puno. Kahit isaw house, kahit anong restaurant. So, umakyat po kami na Antipolo. Sabi namin, siguro sa Antipolo, wala. Pag akyat namin ng Antipolo, yung bandang Cloud9 na yun, ako, grabe, punong-puno. Traffic. Imagine nyo, inabot kami ng 3 hours. Doon sa ano na yun, bago kami makarating ng Marcos Highway. At lahat talaga ng restaurant doon, punong-puno. So nakarating na po kami ng Marcos Highway, 9:30 hindi pa kami nagdi-dinner. Pareho kami irritable na, gutom na kami. So walang nangyari sa Valentine's date namin. Dumating kami sa Marcos Highway, McDonald's kami na uwi. Pagdating sa McDonald's, puno pa rin. Alam niyo, nauwi kami drive-thru. Drive-thru, nagtiyagahan na kami sa pila. So, isang bagay po nakita natin na di pala kayang talunin ng COVID-19 at virus ang pag-ibig. Ganun po pala yung epekto ng pag-ibig sa mga tao. Akala namin wala na eh. Alam niyo kasi ako marami sa mga kaidaran ko diyan nakagisnan natin itong kultura na to di ba? Alam ko nung elementary pa nga kami di ba? Elementary tayo, gumagawa pa ng sa mga school, may mga heart, tapos may cupid na dinidekorasyonan yung mga school ng elementary. So, bigla ko lang nagkaroon ako ng interest. Alam niyo po ba, FYI lang, kaunting kalaman lang mula kay Kuya Kim. Kaya pala si Valentine's, kaya tinawag na Saint Valentine's, isa pala siyang pare. Oo, pare po siya. At during nung kapanahunan niya, yung hari noon time nila, sa lugar nila, dinideploy yung mga sundalo para lumaban sa gera. Ang problema, yung may mga anak, may mga asawa, hindi niya maisama, ma-deploy. Kaya ang ginawa ng hari, dahil gusto niya magkaroon ng strong army, ang ginawa niya, binawalan niya yung pagkakasal. Pero itong si Valentine's, hindi siya natakot doon. Secretly, nagkakasal siya. At ang nangyari po, nabuking siya, nahuli siya at siya ay natulan ng mamatay. So yun daw po yung simula ng Valentine's. Bakit sinelebrate? Ayon kay Kuya Kim. Hindi, kay Google. Sa totoo lang, mahirap yung sa relationship, sabi nga yung mga comment sa akin nung pinost ko kasi yung asawa ko po so umuwi na kami nung pagkatapos irritable na kami pareho dahil pareho na kaming gutom. Tapos, ang sama pa ng loob ko, walang roses. Walang roses yung nabinigay yung asawa ko. So, inis na ako talaga. So, after 2 days, yung pala, nag-antay lang siya na bumaba ang presyo ng rose. 2 days after niya ako binigyan. So, may nakabawi na, noon na rin kami lumabas. So, makita po natin sa amin, sa personal namin mag-asawa, sabi ng iba, sweet naman. Hindi po, minsan sour din. Minsan bitter pa nga eh.
Yun po yung sa totoo lang, yun yung relation, yun talagang palagi. Hindi naman laging maayos yung takbo ng mag-asawa eh. Yung sa relationship ng mag-asawa, hindi po laging ganun ang takbo ng buhay. Yun nga, sabi ko, minsan sweet and sour, bitter, ganun yung mga hindi, ganun po ang sitwasyon sa relationship. Pero kung titingnan natin yung nais ng Lord, na kung anong klase ng pag-ibig meron tayo, kaya nga pinamagatan ko po itong devotion natin na True Love. Ito po yung ating title ng devotion natin. Nais ng Lord magkaroon tayo ng true love. At yung true love na yan, kung paano yan ina-express, hindi yan na-express sa gifts, roses, chocolates, or Hallmark card. Hindi yata uso yung Hallmark card ngayon eh. E-card na lang eh, di ba? Makikita po yan natin sa 1 Corinthians 13. At dito ina-express kung ano yung true love. Na hindi lang kailangan ma-express to during February 14, but every day of our lives. Kailangan po ma-express natin ito. 3 puntos po yung pag-aaralan natin sa umaga ito. Una is number 1 is priority of love. Yung priority of love. Napaka-importante po na meron talaga tayong love sa puso natin. Kasi sabi sa verse 1 and 2, sabi dyan, if I speak all languages of earth and angels but didn't love, it will be a noisy and clanging cymbals. If I had the gift of prophecy and if I understood all the God's secret plan and possess all the knowledge, if I have faith that could move mountains but didn't love, I will be nothing. Yun po ang sabi. In other words, pag wala yung pag-ibig, nothing else matter. Kasi ang buhay po, pag walang pag-ibig, ano yan eh, ang buhay pag walang pag-ibig, para yung rainbow na walang color. Para yung sunset na walang sun. Sabi nga ni Leonardo da Vinci eh, life without love is not life at all. Ang buhay daw na walang pag-ibig eh hindi buhay. Sabi ni Leonardo da Vinci. At ako naniniwala na nag-agree si Jesus kay Leonardo da Vinci eh. Kasi 'di ba sabi ni Jesus sa mga followers niya, ang command niya sa atin to love one another. 'Di ba? Love your sabi niya, love your neighbor. At ang matindi pang command ni Jesus, love your enemies, 'di ba? Yun yung matindi niyang command eh. 'Di ba nung tinanong po siya nung mga disciples niya, kung alin ang sa mga commandments niya, kung alin ang mas importante, sabi ni Jesus, you must love the Lord your God with all your heart, with all your souls, and with all your minds. Yung first commandment. Ang second commandment is love your neighbor as yourself. Diba? Ito pong dalawang commandment na to, ito yung nagsasummarize sa buong scriptures. Diba? If you love one another, they will know that you are my disciples. Ito yung sabi ni Jesus. Makikita natin na ang highest priority ni Jesus yung love. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, life is all about who you love and who loves you in return. Yan po ang takbo ng buhay. At kung may learning man tayo, na gusto kong maunawaan natin sa umagang ito, is life is all about love. Ang buhay ay pag-ibig. Di ba? Alam mo mga kapatid, hindi importante kung ano yung diploma na natapos mo, kung ano yung position mo, kung successful ka man, kung gaano karami man yung pera mo sa bangko, pero kung hindi mo kayang mahalin yung kapitbahay mo, wala yun. Hindi importante kung ano yung na-accomplish mo, kung ano yung meron ka, kung ano yung na-achieve mo. If you do it without love, wala yun. Naalala ko nga po eh. Yung asawa ko pagka nagluluto siya, tapos in-appreciate ko yung luto niya, sabi niya, sabi ko bakit masarap? Kasi sabi niya, with injo. Yung sabi niya. Ibig sabihin, with love niya ginawa. So, napaka-essential po ng love sa buhay natin. Well-lived dapat. Dapat priority natin yung love. At hindi lamang po dapat priority natin yung love. Dapat maging maunawaan natin ano yung larawan ng pag-ibig. Yun po yung pangalawang puntos natin, portrait of love. Parang may kanta nung araw nun. Paano na ni Eddie Peregrina yata. Anyway, portrait of love, yung ating pangalawang punto. Tinanong niya isang bata, sabi niya, isang 5-year-old na bata, anong pagkakaalam mo sa love? Sabi niya. Sabi ng bata, ang sagot ng bata, love
Eh yan yung pagka nag-spray na ng cologne yung mga babae at yung mga lalaki naglalagay ng shaving cream at inaamoy nila ang bawat isa. Yun ang pananaw ng bata. Kasi siguro maaaring yun yung nakikita niya doon sa kuya niya at saka sa ate niya. Pero dito sa 1 Corinthians 13:14, inilarawan ni Pablo ano yung tunay na pag-ibig. Sabi dito, love is patient, love is kind, it does not envy, does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. It always protect, it always trust, always hope, and always persevere. Kung makikita po natin kung ano natin yan, sa original Greek language daw niyan, itong chapter 13, yung 15 words na ginamit ni Pablo dyan is a verb. Diba? It simply means that love is not just a feeling or abstraction. It's not passive. Kundi love is active. May kailangang kilos. Love is only love when we act, mga kapatid. Love is, sabi ko nga, love is not a feeling or emotion lang or kilig lang. Di ba? Kasi pagkakilig lang ang basya natin, nawawala po yan. Nawawala po yan. It's conscious choice to be polite. Kasi love is not rude. It's self-sacrificing. Because love is not self-seeking. It's slow to anger. Kasi love easily forgive. Because love keeps no record of wrong. Ito po yung tunay na larawan ng pag-ibig. Tingnan po natin isa-isa yung ano na yan. Balik-balikan natin yung mga verses na yan. Alam niyo, subukan niyo i-rate yung sarili niyo. Para malaman mo kung may pag-ibig nga ba talaga ako. Tunay nga ba yung true love nga ba yung nasa akin? Kasi ako po mukhang hindi ako papasa. Diba? Sasablay ako dyan. Doon sa love is patient. Slow to anger. Bisan umaano ko eh. Nawawala ang cellphone, nawawala ang patience eh. So kung titignan ko yung sarili ko, parang sasablay ako dyan eh. Naalala ko kasi ito pong chapter 13, madalas ginagamit to sa mga wedding ceremony. Minsan namin na-attendan ako na wedding. Ang sabi nung pastor na nagkukondak ng wedding, sabi niya, alisin mo yung love doon at palitan mo ng pangalan mo. Yan sabi. Subukan natin. Gamitin natin si Charles kasi punong-puno ng pag-ibig yan. Sabi doon, Charles is patient. Charles is kind. He does not envy. He does not boast. He is not proud. Subukan yung palitan ng pangalan niyo yan. Yung love. At tingnan mo sa sarili mo, kapatid. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Palagay mo, papasa ka kaya? Pasado kaya tayo? Lahat do sa word na ginamit na description ni Paul? Hindi po ba? Sablay tayo, I'm sure. Walang sablay tayo lahat. No one except Jesus. Ngayon, subukan mong palitan yung word na love ng Jesus. Doon ilagay mo, Jesus is patient. Jesus is kind. He does not envy. He does not boast. He is not proud. He is not rude. He keeps no record of wrong. Jesus delights in evil but rejoices in the truth. You always protect, always trust, always hope, and always persevere. So kung titingnan po natin yan, si Jesus lang yung naglalarawan ng tunay na pag-ibig. Only Jesus. Diba? Bakit kaya? Bakit kaya si Jesus yung ganun yung pag-ibig niya? Ang secret po dyan ni Jesus, nasa John 15:9, sabi niya, I have loved you even as the Father loved me. Live within my love. Yung pala ang secret ni Jesus. Kaya pala punong-puno siya ng pag-ibig. Kasi natanggap niya yung pag-ibig ng God the Father. Di ba? So, ganun din dapat yung gawin natin. Matanggap natin, live within my love, sabi ni Jesus. Matanggap natin, ma-receive natin yung pagmamahal ni Jesus. Ipamuhay mo yung pagmamahal. Kasi pagka na-saturate tayo ng love ni Jesus,
yung puso natin masaturate ng love, mag-uumapaw yung pag-ibig. Diba? At pag nag-uumapaw yung pag-ibig na yan, mga kapatid, magiging patient ka do sa anak mo na pasaway, magiging kind ka dun sa asawa mo na hindi appreciative. Yung mga salita mo magiging polite do sa kapitbahay mo na chismosa, di ba? At hindi ka na maiinggit do sa mga kaibigan mo sa Facebook. Hindi ka na maiinggit na sa mga pinopost nila na magko-comment ka na sana all. Di ba? I-focus natin yung ating kaisipan do sa clear picture kung anong klase ng pag-ibig na dapat nasa atin. Pangatlo po ay yung permanence of love. Naniniwala po ba kayo sa love at first sight? Yun yung word ng kapanahunan ko eh. Love at first sight. Pero ngayon yata hindi na yun sa Gen Z. Ang word yata nila eh parang may sparks. Correct me, mga Gen Z dyan. Sparks or destiny. Di ba yung tipong kasi yun ang nadidinig ko sa pelikula ni Katniel eh. Yung bang tipong pagka ang tagal mo nang naghahanap ng love, tapos nagkita kayo, parang nung magkikita nyo na yan, may sparks, na parang napakalaking miracle na yan. Parang napakalaking miracle nung magkita kayo, di ba? Pero mga kapatid, alam niyo po, sa boy and girly relationship, dumadating na nawawala na yung sparks. Nawawala yung love, nawawala na yung kilig. Nawawala yun na yung kilig. At sabi ko nga, later on, nawawala na yung love. Kaya nga ang nangyayari, di ba, may mga pagkakataon na may mga partner na sumakabilang bahay na. Di ba? Pero dito sa binasa natin sa chapter 13 ng Corinthians, binibigyan din ni Pablo yung permanence of love. May forever, kapatid. Oo, may forever. Yun yung tunay na pag-ibig. Kasi hindi lamang love at first sight. Kasi pag love at first sight, di ba? Yung ano na yan, baka pag second sight na, iba na, nagbago na. Pero yung real love, it never stop being patient, never stop believing, never stop hoping, and never comes to an end. So may forever talaga. Yan po yung real love. Na hindi ka iiwanan kahit anumang sitwasyon sa buhay. Na persevere the trials and troubles sa buhay. Di ba yung marriage vows nga natin, di ba? Sabi natin doon sa mga marriage yan, di ba? Ang marriage vows natin, for richer, for poorer, till death do us part. Pero sa totoo lang po, di ba, hindi lang naman nangyayari yun eh. Hindi nangyayari yun sa lahat ng nagmamahalan. Meron ba? Yes, nangyayari, pero hindi sa lahat. Mayroon po ako sa istorya. Si Johnny, military siya, sundalo siya, na-deploy siya sa Mindanao. Tapos, may girlfriend siya at dala-dala niya yung picture ng girlfriend niya sa Mindanao. Ito yung kanyang pinagmamalaki sa mga kasama niya. Sabi niya, mahal na mahal ko yung girlfriend ko, mahal na mahal din ako nito at darating yung time, mag-iipon na kami, pakakasalan ko siya. Kasi alam ko, she is the one, ang sabi ni Johnny. Pero minsan, naka-receive ng text si Johnny. Nakikipag-break yung girlfriend niya. At nakikipag-break sa kanya at ang request, pakibalik mo na lang yung picture ko na pinadala ko sa'yo nung malis ka. Dahil gusto ko kasi yung picture na yan para maibigay ko doon sa bagong boyfriend. Ito yung text ng sakit text ng girlfriend ni Johnny. So si Johnny, talagang broken-hearted siya, talagang devastated siya kasi talagang mahal na mahal niya yung babae. At nakita yun ng mga kasama niya sa barracks. Alam niyo pong ginawa ng kasama niya sa barracks? Yung isa ng hingi. Lahat ng picture ng mga girlfriend ng mga kasama niya, pinagkukolekta nila. Pagkatapos ipinadala nila doon sa girlfriend ni Johnny at sabi nila, pumili ka na lang dito, hindi ko na kasi matandaan kung sino ka. Para lang maiganti nila si Johnny. So makita natin dito na sa human relationship, it's not guarantee na may forever. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, it's permanent. Yun po yung pangatlong puntos natin. Permanence of love. Diba? Kasi sabi nga ni Max Lucado, sabi niya, God's love never ceases. Alam mo, ang Panginoon, hindi nawawala yung pag-ibig kahit nire-reject natin siya, kahit hindi natin siya sinusunod, kahit nagiging pasaway tayo. Hindi nawawala yung pagmamahal ng pag-ibig natin, ng Panginoon sa atin, di ba?
At hindi rin yung nadadagdagan kung porke okay ka, successful ka. Hindi eh. Kasi ang Panginoon, sabi ko nga, God's love never ceases. Sabi sa Romans 8:38 to 39, I am convinced that nothing can separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither fears for today nor worries about tomorrow. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. So makita po natin yung mga promises, yung mga marriage vows, maaring di mangyari, pero yung pag-ibig ng Panginoon, God's love never fails, mga kapatid. God loves you unconditionally, unrelentingly, unfailing love yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo. God's love never stop. Hindi nauubos. He never gives up. He never gives up on us. His love never comes to an end. Diba ba? Sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong i-share sa inyo isang story. Love story ni Aida at saka ni Leo. Si Aida po ay 58 years old na at siya ba'y single pa. Chain smoker siya. For 50 years talagang inaano niya na matanggal yung kanyang, nilalabanan niya na matanggal yung paninigarilyo niya, pero hindi niya matanggal. Until na-meet niya si Leo. Leo, 59 years old, at naging magjowa sila, at inoffer sa kanya ni Leo na pakakasalan siya on one condition. Sabi niya, pakakasalan kita pero kailangan tigilan mo yung paninigarilyo mo. Yung sabi niya kay Aida. Alam niyo, instantly, natanggal ni Aida yung paninigarilyo niya. Yung willpower, hindi sapat para maalis niya yung paninigarilyo niya. Pero nagawa niya yun dahil sa pag-ibig. Diba? Galing? Dahil sa pag-ibig. Mga kapatid, ganun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Na kung hahayaan mo yung pag-ibig na yan pumasok sa puso mo, pupunuin ka niya ng pag-ibig na yan, mag-o-overflow yung pag-ibig na yan sa lahat ng tao na makakaharap mo. Mga kapatid, kulang ka ba sa pag-ibig? Do you long for more of loving? O baka naman hindi ka makapagbigay ng pag-ibig o pagmamahal kasi hindi mo natanggap. Ang challenge ko po sa umagang ito, accept God's perfect love. Maramdaman mo yung yakap ng init ng pagmamahal ng Panginoon. God wants to fill us this morning. Nais ng Panginoon nyo. Maramdaman mo yung pag-ibig niya. Yung tunay na pag-ibig na ino-offer ng Panginoon sa iyo sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, O Lord God. You first love us, O Lord God. Kahit kung minsan, Panginoon, we are not worthy of your love, pero you continue to love us, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na walang katumbas, Panginoon. Ito yung kasapatan sa aming buhay. Ito yung kadahilanan kung patuloy kaming mabubuhay dahil sa pag-ibig mo sa amin, O Lord God. We thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, for dying for us, for saving us. Thank you for continue being faithful to us, Lord Jesus, kahit hindi kami nagiging faithful sa iyo. Salamat, Panginoon, and we continue to love you in return, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, salamat po at sana no, talagang sa umaga ito napagpala tayo. Subscribe niyo po sana yung ating YouTube channel dito sa ating devotion. Paki-subscribe po, panood po natin sa YouTube channel. Alam ko, most of us nanonood sa FB, pero try niyo rin manood sa YouTube. Salamat po at may the Lord bless us richly this morning. Salamat po at patuloy kayong pagpalain ng Diyos ang inyong mabuhay. Thank you. Shalom.